dahil nakita mo yung tao na ibabalik sa'yo, naku, wag ka na maghintay na nabibigyan ka uli ng Diyos. Ganito po kasi, sa aking karanasan, naging panuntunan sa aking isip at puso na kapag binigyan ako ng Panginoon, kailangan may gawin ako. Amen? Kailangan may gawin ako. Sapagkat ibinigay po ito sa akin nung anghel na ginamit sa aking anak na kalinsabay po, hindi man kabuuan na lahat, kundi si kapatid na Pearl, anghel ko po yan. At yung anghel na ginamit, ganito sabi niya sa akin, yung ginawa mo sa anak ko, paano ko ito ibabalik sa'yo? Ngayon may trabaho na siya, babayaran ba kita? O ano yung ibabalik ko sa'yo? Alam niyo po sagot sa akin, wala kang ibabayad sa akin kahit 5. Huwag mo lang putulin sa'yo. Yung ginawa ko sa'yo, gawin mo sa kapwa mo, para hindi ito maputol. Kaso lang po, ganito po ang nagaganap. Gagawin mo sa kapwa mo, kung doon sa ginawa mo, pinutol niya, huwag ka na maghintay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba? Kailangan po, hindi maputol. Kailangan po yan, continuous. Continuous po. Halimbawa, ako, gumawa ng mabuti kay baby. Si baby, gagawa ng mabuti sa kanya. Hindi man siya makapagbalik sa akin, ginawa na niya yung pagbabalik para sa kapwa niya. Amen po ba yun? Ganun po. So, ito po yung malinaw na po sa inyo. Hindi ko po kayo tinuturuan. Ito po yung isinilid sa akin ng Ama, anak, sulong. Bilang tao, aaminin ko po sa inyo, Ama, malabis ang tao. Kung ang lahat ng ito na ipinagkakalog mo sa akin sa iyong paraan ay akin lang, labis. Subalit nagsalita siya. Sa palagay mo ba, anak, ibibigay ko sa iyo pag labis para sa iyo? Tandaan mo, lahat ng labis na kasasama. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? So makatwid, kaya binibigay ng Diyos para sa iyo, hindi para sa iyo lang. Ngunit may pasubali. Ipinadadaman niya kung gaano katotoo yung dapat mong gawin at kung paano mo ito gagawin sa mga totoo ring nagpapakatotoo sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ay aral na dapat gawin ng bawat isa. Nasabi nga ng ating Panginoon, lahat ng ibinababa niya at binibigay, magdeposito ka muna para may ma-withdraw ka. Hindi ka pwedeng mo mag-withdraw, wala ka namang dinodeposito. Ganun din ang ating Panginoon. Kaya, kata-kata ka ba? Katanungan ba? Bakit si Kapatid na Marisa pinagpapala? Yun lalam niyo. Buhay po ba ang Diyos? Marami din po kaya kaming dinadala. Ngunit, hindi kalooban ng Diyos, hindi deserve ni God na makita kami na kawawang-kawawa. Hindi. Ayaw niya yun. Amen? Sapagkat, sabi ko nga, wala nang bakas sa nakaraan. Kundi ngayon ay may galak sapagkat nararamdaman ko po kung paano ang Diyos tumutugon sa bawat kailangan araw-araw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Napakabuti po niya. Hindi po siya pwedeng utusan. Ngunit kapag naramdaman niya na kayong dalawa ay nagkakaunawaan, pagpikit lang ng mata mo, hilingin mo lang sa kanya, sigurado bukas hindi kanya bibiguin. Buhay po ba ang Diyos? Nararamdaman niyo po ba ito? Ako po, damang-dama ko po ito eh. Damang-dama ko po sapagkat kung kailan ako mahina, doon niya ako pinalalakas. Kung kailan ako wala, doon niya ako binibigyan. So, kailangan lagi ako wala para maramdaman ko araw-araw na bigyan niya ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan lang po ang iiwanan ko po sa inyo. Ang mga aral po sa dahong ito'y natutunan ko po sa pamamagitan ng banal na Espiritu na malalim sa puso ko kapag ikaw mismo ang gumagawa. Amen? Yung Espiritu sa katawan mo ang gumagawa. Huwag lang pong ibaliwala sapagkat hindi mo talaga mararamdaman kung paano ang pagtupad sa Diyos. Sabi ko nga sa mahal na apo minsan, akala ko ganun lang kadali. Hindi. Nagmimithi pa rin ng Diyos na bungkalin mo ang kanyang kalaliman. At kapag binungkal mo yun at pinalantad niya sa iyo ang katotohanan niya, matutuwa po kayo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat bawat pagpikit ng mata mo, bawat salita mo, nasasambit mo na ito yung gagawin ng Diyos sa iyo, totoo po yun. Ibinibigay niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, eto po, halata po ba ako may problema? Wala, ano po, andun pa rin po yung natural lang. Pag dumulog ka sa Diyos, yun ang natutunan ko sa kanyang aral. Kapag may dinadala ka, magkulong ka sa silid mo at manalangin. Huwag sa kapwa mo. Sa kapwa mo, ipapahama ka lang. Pero sa Diyos, hindi mo man siya nakikita, narinig niya, gagamit siya ng kapwa mo para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya,
po ako eh. Sasabihin ng Diyos, tuwing uupo ka na lang, binabagsak mo ang luha mo. Kaya ako nakakabag sa'yo. Hindi dahil naiinis ako, kundi dahil mahal kita. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba? Pag ganun ang maririnig mo, naku, Ama, titindig ka na, salamat sa'yo, sapagkat alam mong tutugon ng Diyos. Amen po ba yun? Ganun po siya tumugon. Kaya mga kapatid, may mga karamdaman ba kayo? Ako, kailan lang? May mga karamdaman na sabi nga, pag iniisip mo pa lang, ibabayad mo sa pagtetest sa'yo, natatakot ka na. Dahil paano kung wala ka namang salapi, at kung yung salaping gagamitin mo, ibigay mo na lang, may makikinabang pa. Amen po ba yun? Pero purihin ang Ama, sa nararamdaman at sa naramdaman, ayan po, nakalaya na po ako. Amen po ba yun? Sabi ko nga, ganun lang pala. Kapag hindi takda, yung aral na yan na sinasabi ng ating mahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng Espiritu, kung hindi pa takda na ikaw ay mamamatay, may paraan. At kung takda naman na ikaw ay mawala, anumang paraan ang gawin mo, ikaw ay mamamatay. So kung ito lang pala ang nakaano sa isip mo, mabubuhay ka. Amen po ba yun? Hindi kagaya noon, hindi natin kilala ang Diyos. Napakasidhi, umaga, gabi, hindi ka natutulog, iniisip mo, ang tanong, may nabago ba? Di ba wala? Lalo ka lang tatanda. Amen? Ay dito po, pumunta ka lang sa dako ito, makinig ka ng mga aral, magsabuhay ka kahit isa. Araw-araw sa pagsipin mo ng pagsasabuhay mo, ikaw mismo masyasyahan. Sapagkat araw-araw, kung paano ang amo mo ay nakamasid sa'yo na ikaw ay tumutupad ng kanyang mga gawa, sigurado hindi ka rin niya pababayaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya wala man po kaming kinsenas katapusan na natatanggap na sweldo, araw-araw pinakakain kami ng Diyos. Amen po ba yun? Opo, pinakakain po kami ng Diyos araw-araw. Kaya sa bawat araw po, sabi ko nga, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Yun ang takda. Mga kapatid, halina po kayo. May mga gulang ang ilan sa inyo. May mga problema, may dinadala, may karamdaman. Huwag niyo pong seryosohin sa ganun. Ang seryosohin niyo po ay kung paanong lumalim pa sa kalooban ng ating Panginoon at magsabuhay ng kanyang mga aral, sapagkat isa po ito sa mga sangkap para makarating tayo sa kanyang kaharian. At yan po ang dahilan bakit ang mga alagad ay nagsusumikap sa bawat araw sa dako ito, hindi man paniwalaan ng lahat, ngunit ang katotohanan tanging Diyos ang nakakaalam. Amen po ba yun? Hindi magiging excuse sa amin na sabihin namin kung anong kalooban ng Ama. Alam natin kung anong kalooban ng Ama. Alam natin. At ang kalooban niya ay pawang mabuti. Kaya kung paanong inilalayo ng Ama na gawin natin ang mabuti ukol sa kanyang mga aral, pwede tayong mamili kung ano yung pinadadama sa'yo. Subalit huwag tayo magtangi. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Magkaiba po yun, pili, tangi. Amen? Kaya sa dakong ito, kung paanong pinili ka, itinangi ka ng Diyos para tumupad sa Kanya, huwag kang maging bingi. Huwag kang maging bulag. Huwag kang maging manhid. Kundi halina po kayo, samahan niyo po kaming lahat, at isa lang ang ating plano, isa lang ang ating pangarap. Ang plano ng Diyos na tayo makapiling sa Kanyang kaharian, ito ang pinakamasidhing panawagan. Bakit kami tumutupad sa dakong ito? Sapagkat pinadadama ng Diyos, ayaw namin sa impyerno. Sa bagay, wala makapagsasabi. May nagsabi nga, gaano naman sila katotoo na sa langit sila tutungo? Ang nagtatanong ng ganyan, kilala niya kung sino yung sarili niya. Bakit magtatanong? May langit at impyerno. Marami nagsasabi, gaano sila kasigurado na sila sa langit? Yung tanong lang ng tao yun. Subalit ang tumutupad ng katotohanan sa Diyos, nararamdaman, pinadadaman ng Espiritu sa katawan nila, na anak, yan ang gusto kong maganap sa'yo, sapagkat dahil kitang makapiling sa aking kaharian. Buhay po ba ang Diyos? Kaya halina po kayo, pangarap nyo ba na tumungo sa kaharian? Magsabuhay po tayo. Nasabi nga, ng buong katotohanan ha, sapagkat ang basehan ng ating Panginoon hindi lang sa gawa, ang gawa, nagagawa rin ng masama. Ang mabuting gawa, nagagawa rin ng masama yan. Kaya, ang basehan ng ating Panginoon ay yung katapatan ng puso mo sa pagtupad sa katotohanan at totoong pagtupad mo sa Kanya. Kaya nawa po, ang lahat ng mga aral sa dakong ito, kung mahihimay-himay lang, maipasok sa diwa, maipunla sa puso, magawa ng katawan, sa pamamagitan ng Espiritong Banal, lahat tayo'y makikinabang. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Mothers. Narinig niyo po lahat ang mga ibinahagi niya na talagang ating namang kapupulutan lahat ng aral.
At higit sa lahat, ano po yung ating narinig na dapat nating matutunan, ang higit na tapat na panalangin sa ating Panginoon. Sapagkat kung ano man ang ating dinadala sa ating isip at puso, tanging ang Diyos lamang po ang nakakaalam. Amen po ba? Amen. Muli po ngayon, tatawag naman ako ng isang aawit. Tinatawagan ko po si kapatid na Pilar Mananghaya. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Nawa po sa mga tumindig sa harapan na nagbahagi sa inyo ay may napulot na po kayong aral. Amen po ba? At sa oras po na ito na wala man po ang ating minamahal na Apo Conching, subalit kung di naman po natin, nakapiling natin ang Panginoon sa oras na ito, may madarama po tayong galak sa ating puso. Amen po ba? Kaya damhin po natin na naririto ang ating Panginoon. Kapiling natin at damhin po natin ang yakap ng ating Panginoon. Alam ko, ika'y naririto. Lagi na tuwin na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan. Kaya kay mo puso ko'y yung nasiyasa, batid mo ang lahat-lahat. Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagtayo. Kamay ko'y lagi mong tangan kahit sa bingit ng kamatayan. Iyakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam ko ika'y naririto. Lagi na tuwin na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan. Kaya kay mo
Pag-ibig mo'y isang tatakasan sa rurok ng langit kailanman. Ikaw ang kagapay, saan man ako maglakbay. Sa ningning mo ng araw, bawat umbag ako'y ikaw. Iyakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam ko ika'y naririto, lagi na tuwi na sa tabi ko. Sa kapahamakan iniligtas ako, sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Salamat po. Kay sarap pong mabuhay kung ang kapiling mo ay ang Espiritong Banal. Damang-dama mo kung paano kaakayin ng ating Panginoon. Kaya sa atin pong lahat na naakay na sa dakong ito, damhin po natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Nang sa gayon, maramdaman nyo rin po kung anong nadarama ng bawat isang tumitindig sa harapan. Salamat po. Salamat po, mahal na kapatid, sa maganda mong inawit. Ngayon naman po, ang aking tinatawagan ang mga choir upang mag-alay ng ating awit. Closing song po. Ang lahat po ay nanyayahan tumayo at tayo po ay makasama sa awitin ng mga choir. It's the time to change.
Salamat po, mahal mga kapatid, sa magandang awit. Ngayon naman po, tinatawagan ko po ang ating kapatid na Arlene upang ating closing prayer. Magsilod po ang lahat. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tayo pong lahat, sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida, pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalay mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, kami po ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. O Jesus, Hari ng awa, o minamahal naming inambireng Santa Maria, o Diyos sama naming dakila at makapangyarihan, pinapupurihan ka po namin at pinasasalamatan sa bawat gawa mong kay inam at kay buti. Walang hanggang pasasalamat po, Ama, sa kaloob mo at kalooban mo kung papaano itinindig mo ang gawain ito upang kami ay magkatipon-tipon, kami ay makinabang, kami ay madulutan mo ng liwanag at matutunan namin ang mga salita mong banal. Salamat po, Ama, sa bawat lingkod na binahaginan mo ng puso at kaisipan
upang patuloy tumalima at tumugon sa panawagan mo, sapagkat sa simple at payakmang kaparaanan, kung bukal sa puso, kung may katapatan at katotohanan, ikinagagalak at kinalulugod mong tuwiran. Ama, salamat din po sa mga tagasunod na binubuksan mo ang isip at kalooban upang patuloy na hanap-hanapin ang mga salita mong banal na sa kanila'y magdudulot ng ibayong liwanag at sigla ng buhay. Salamat po, Ama, sa iba't ibang kaparaanan mo upang kami makarinig ng mga salita mo, mga salitang nagbibigay sa amin ng liwanag sa aming kaisipan, tibay ng aming kalooban, at bumubuhay ng aming mga pag-asa. Ama, bagamat walang iyong kinalugdan bilang aming minamahal na Apo Kunching, pinatototohanan mo lamang na kailanman ay hindi ka nagkukulang. Sa bawat araw, sa tuwing na ikaw ay tumutupad at gumaganap, sa mga anak mong sa'yo'y naghahanap, walang hanggang papurit pa sa salamat, Ama, sapagkat sa tuwing ng patnubay at gabay mo ay naririyan, hindi ka nagpapabaya, hindi ka man nasisilayan, subalit Espiritong Banal ay nananahan at nakikipagtipan sa bawat anak mo. Ama, sa mga sandali pong ito, upang kami maging marapat sa pagdulog sa iyo, batid mo po ang bawat naming mga pagkakasala, ang bawat naming mga pagkukulang, at ang bawat naming mga kalabisan. Kaya't buong kababaan po kami, Ama, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan. Nawa po, Ama, mula ulo hanggang talampakan, pakalinisan mo po kami, ang aming isip at kalooban, upang kami maging marapat sa iyong pananaw. Ama, sa mga sandali pong ito, yamang kami tinawagan mo at tumugon sa iyong panawagan. Nawa po ang bawat isang mga anak mo na naririto ay ganap kang nakilala, ganap kang naramdaman, at ganap kang natanggap sa kanilang mga kalooban. Hinihiling ko po sa iyo, Ama, nawa kung papaanong ang bawat isa sa amin ay pinunlaan mo na ng mga binhing may inam. Ang mga binhing ito, nawa, Ama, ay patuloy na magsilago, patuloy na magsibunga, upang hindi masayang ang bawat handog mo, hindi masayang ang bawat paghahasik mo ng mga mabubuting aral para sa aming mga anak mo. Hinihiling po namin sa iyo, Ama, sa patnubay at gabay ng Espiritong Banal, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na magsabuhay ng mga salita mo, mga salitang buhay na kung aming isasabuhay, magkakaroon din ng buhay ang mga pangako mo sa aming mga buhay. Kaya nawa po, Ama, hinihiling po namin sa iyo na patuloy mong buksan ang aming isip at kalooban sa pagtupad at pagtalima sa pawang kabutihan na layon at nasa mo. Ama, tanging ikaw lamang ang makapagtuturo sa tama at tumpak na daan. Nawa po, ang bawat isang tinawagan mo ay wala nang maligaw ni isa man, kundi ang bawat isa sa amin ay matahak na ang tamang daan patungo sa iyo. Ama, tinataas ko po sa iyo ang mga anak na tuwirang tinawagan mo. Nawa po ang bawat isa ay makinabang, hindi lamang pakinabang na panandalian sa handog mo, kundi pakinabang na buong buhay nilang makakamtan at magagamit. Nawa po, Ama, walang nasayang sa mga sandali ng mga anak mo ay nakikinig sa mga ibinahagi mo sa kanila bilang nagbahagi sa kanilang buhay. Tinataas ko po sila sa iyo, Ama. Igawad mo ang iyong banal na bendisyon. Nawa ang bawat isa ay umuwi ng taglayang kagalakan sa kanilang kalooban, kapayapaan ng kaisipan. Sino man po sa kanila, Ama, ang may karamdaman sa kanilang lupang katawan, idampi mo po ang iyong mapagpalang kamay upang kamtan ang tunay na kaginhawahan at kagalingan. Nawa po, Ama, sa buo naming buhay, ikaw nang manguna at maghari at wag nang mawalay pa sa amin. Ang lahat ng ito, Ama, ay tinataas namin sa iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak bilang aming Panginoong Jesucristo, sa liwanag at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, sa pagkandili ng mahal na Ina, at sa pangalan ng aming minamahal na Apo Kunching. Amen. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen.